Mula Brunei, nasa Singapore na ngayon si Pangulong Marcos kung saan inaabangan ang kanyang talumpati sa gaganaping Defense Summit. At live mula sa Singapore, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kwento mo sa amin ano bang mga nakalinyang activities gagawin ni PBBM dyan bukas? Mayan, bandang alas 5 ng hapon nang dumating kanina dito sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang makasaysayang pagkakataon ay si PBBM ang kauna-unahang Pilipinong presidente na napili bilang keynote speaker sa prestiyosong pagtitipon na tatalakay sa mga isyong pangseguridad. Matapos ang kanyang state visit sa Brunei, sa Singapore naman dumiretso ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang delegasyon. Inimbitahan ni dating Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong si Pangulong Marcos na magsalita sa IISS Shangri-La Dialogue o ang Asia Security Summit. Pagpupulong ito ng mga defense ministers, business leaders at security experts mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsasalita ang Pangulo ng Pilipinas sa naturang pagtitipon. Noong nakaraang taon, si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang nagsalita sa taunang meeting. Darating din dito si Defense Secretary Guibo Teodoro, Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, at si National Security Advisor Eduardo Año. But every year, there is only one head of state that delivers the keynote address during the opening dinner. Now, the keynote address sets the tone for the three-day gathering. Sa Biyernes ng gabi ang opening ceremonies ng Defense Summit. Bago ito, magkakaroon muna ng bilateral meeting si PBBM kasama ang bagong Prime Minister ng Singapore na si Lawrence Wong. Ayon sa ating embahada, wala silang inaasahang malaking pagbabago sa mga pulisiya ng Singapore at sa relasyon nila sa Pilipinas. Essentially, the way I see it, it's business as usual. We think that Singapore will continue its foreign policies and its other policies. Sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa Singapore, wala raw abiso kay PBBM para magkaroon ng espesyal na paghahanda. Wala rin daw dapat ipag-alala ang mga Pilipino na nagnanais bumisita rito. There have been no reported increase in hospitalization cases. So there have been no increases in deaths or whatever yung mga the way we experience COVID. So even if there is an increase, they are not, hindi pa considered alarming yang ano. It's not yet a cause for reissuance of new guidelines or new COVID protocols. Ganyan din ang sentimiento ng mga Pilipinong nakatira rito. Wala na, hindi na nila pinapansin yung COVID dito. Ako ay sales lady, so iniingatan ko ang sarili ko. Oo, at may COVID pa rin ka, hindi naman yun maaalis na't nasa hangin na yun, anak. Ang alagaan na lang natin, ang kalusugan natin, immune system natin, i-boost natin. Para makasiguro at magkaroon ng peace of mind ng mga turista, magsuot na lang ng face mask. Mayan, sa Biyernes pa yung speaking engagements ni PBBM dito sa Singapore, pero bukas ay may mga naka-line up naman siya ng mga private meetings. Mayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Gerard de la Peña, live mula sa Singapore. Mga kapatid, Mayan Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.